nangyari sa akin. Okay. Tsaka hindi naman po talaga akong mambababae kung hindi dahil sa kanya. Dahil mismo magulang niyang nag-uulok naman, maghanap ka na ng iba, palitan mo na yan, ganyan. Pero syempre, nauunawaan mo rin ba, Cyrus, na syempre bilang isang ina, hindi pa yun kasi yung tamang edad na dapat lumagay sa tahimik ang isang babae, di ba? Parang aga pa. Kaya siguro parang hindi boto sa'yo yung nanay ni Ann. Hindi, boto po. Boto naman. Nung umpisa po, boto po. Doon nga ako po pinatira sa kanila eh. Kahit yung magulang ko, sinusundo ako. Ito naman daw, sabi ng ma'am, masipag naman daw ako, okay naman ako. Okay. Siguro kasi nagagatasan ako eh. Sa tingin ko, hindi ako nagagatasan. Dahil ang iniisip ko na lang yung... Nagagatasan paano? Hindi ka naman baka. Katulad ng suporta sa pamamahay. Siyempre, nakikisama ako. Okay. Nakikisama ako sa So, biyanan ko. kumbaga parang ang sinasabi mo, dahil sa nakikisama ka, kailangan mong magbigay ng pera sa gastusin. Tama ka po. Okay. Dapat lang. Kasi, kumbaga parang ikaw yung dumating sa buhay nila. Di ba? Alam mo naman tayo mga Pilipino, ganun talaga, di ba? So, tapos ikaw pa yung lalaki. Eto So, naman- ikaw inaasahan sa lahat. Ito naman po, sabi Okay. ng biyanan ko, magsarili daw kami ng bahay. Ginawa ko naman. Okay. May sarili kaming bahay hanggang sa mga anak yung asawa ko. Ginampanan ko hanggang sa... Nagtatrabaho ka ng maayos. Nagtatrabaho po ako ng maayos, naging waiter po. Ginagawa mo lahat. Ginawa ko po lahat. Okay. Ito nang sa inuman lang, irereto niya yung asawa ko sa isang lalaki. Bakit kailangan ireto? Hindi kasi kontento eh. Kasi yung biyanan ko mukhang pera eh. Medyo mabigat na paratang yan, Mukhang pera Cyrus. talaga. So, nung ganun ang nangyari, anong ginawa ni Ann? Ginawa po na yan. Kung may utang ang asawa ko, sana kahit umpisang sulsul ng magulang, hindi niya susundin. Kasi mali, may asawa siya eh. May anak kami eh. Oo. Ginawa niya eh. Ginawa niya pa rin eh. Tapos pinamukha pa sa akin na kontento na ako sa nakilala ko si Ronald na mapera, mayaman. Sino yung Ronald na yun? Kapitbahay lang po nila sa Nangkay. Yung kainuman lang po nila. Ikaw, nung naghiwalay kayo ni Ann, wala kang naging karelasyon. Wala po. Nasa kanya pa rin po ako. Halos nung naghiwalay po kami niyan, halos masira din ang buhay ko. Okay. Sinusuyo ko ang asawa ko na sabi ko, Be, usapin mo ako. Gusto ko makita yung anak ko. Oo. Tigas ng mukha mo, huwag mo na akong tawagin. Be, di ba naiiya dyan sa lalaki kinakasama ko ngayon, pangalawa. So, bukod dun sa Ronald, may pumalit pang iba. Meron po. May sumunod na iba. 2 beses niya pong pinamukha sa akin yung lalaki. Okay. Sino naman yung sumunod? Jason po. Okay. Anong nangyari dun sa pakikipagrelasyon niya dun sa Jason? Wala lang po, nasa pinto lang po, umuulan po. Tapos, lasing na lasing ako. Sabi ko, Ann, parang awa mo, nakausapin mo ako. Gusto kong makita anak ko. Gusto kong makita. Tapos, Yun, wala po. Hanggang sa labas ko ng iskinita, may bumugbog po sa aking 6 na lalaki na hindi ko po kilala. Tapos, pag palo po sa akin ng bote, nakasandal. wala kang natatandaan na ginawa mong masama dun sa Wala po. anim ba na lalaking yun? Okay. Pero ang alam ko po, taga sa kanila, kapitbahay nila. Tapos, anong tanda mong sumunod na nangyari? Pagising ko, nasa ospital na lang po ako dahil may puro benta na po yung ulo ko dahil palo po ng bote. Hindi miski isang dalaw ng sa ospital, wala man lang ako natanggap. Hindi ka dinalaw ni Ann. Kala ko nga, asawa ko na si Ann, yung pala yung si Sarah. Ang Oh. sa harapan ko. Sino naman yung Sarah? Kasama lang po ng barkada ko doon sa taga-samin ko sa Marikina. So parang ang lumalabas ay si Sarah ang sumagip sa'yo. So para makalimutan mo si Ann, si Sarah na lang. Ganon. Opo, tama po kayo. Paano mo ngayon masasabi na mahal mo pa rin si Ann? Mahal ko bilang kahit sabi mo ulo. Mahal ko dahil bilang may anak kami. Parang ang sinasabi, siya raw ay hard to get, pero ngayon nakahanap ng iba si Cyrus, ay naghahabol siya. So bakit matapos ang lahat-lahat, naghahabol ka pa ngayon? Ann Rochelle Moron, pasok! Crazy!